Matagal na panahon na rin na mahinga si Mang Doming sa panggagamot at panulugis ng mga masasamang aswang mula nang mawala ang kanyang mga mahal sa buhay. Paano naman kasi bago nawala ang mga ito ay binili nila kay Mang Doming na huminto na sa kanyang panggagamot at panunugis sa mga aswang. Kahit anong sakit kasi ay kaya niyang pagalingin, basta't kagagawan lang ng mga elementong itim. Marami pa ring taong umaasa sa muling pagbangon ni Mang Doming sa kanyang mga mabuting gawain. Malaki kasi ang epekto sa kanya ng pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay, sapagkat pinaslang ito ng mga aswang. Si Mang Doming kasi ang dahilan ng pagkawala nila. Naghiganti kasi sa kanya ang mga aswang. Dahil na rin pinaslang ni Mang Doming ang yumanggaw sa taong nagpapagamot sa kanya. Kaya laking galit na mga ito kay Mang Doming. Laking pagsisisi ni Mang Doming sa kanyang buhay. Kung nakinig lang sana siya sa kanila, ay buhay pa sana ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero nang ibabaw ang pagmamahal niya sa tao, kaya hindi niya magawang itigil ang kanyang mabubuting gawain sa mga ito. Hanggang napagdesisyonan ni Mang Doming na lisanin ng lugar kung saan siya sobrang nasaktan, hanggang makarating sa iba't ibang lugar para makalimutan ng kanyang mga masalimuot na alaala sa nakaraan niyang buhay. Nakarating siya sa lugar kung saan maraming kasamaan ang nagkaalat. Nakakatakot ang lugar na ito dahil ang mga aswang ay naglipa na. Patayan dito, patayan doon sa kagagawan ng mga aswang. Naawa si Mang Doming sa mga tao na kanyang nakita na parang nawala ng pag-asa na mapuksa ang mga aswang na naglipa na. Naawa si Mang Doming sa mga tao kaya siguro ay dinala siya ng tadanan niya sa lugar para ipakita sa kanya na oras na para bumalik sa panunugis at panggagamot. Bumalik si Mang Doming sa kanyang lugar at kinuha niya ang kanyang mga gamit na nakatago sa isang lalagyan. Matagal na panahon rin hindi niya ito ginalaw at sa mga oras na ito ay handa na muling maglingkod si Mang Doming sa mga taong nangangailangan sa kanya. Binalikan ni Mang Doming ang lugar kung saan naglipa na ang mga aswang at nagbakasakali na rin na mahanap ang mga pumaslang sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero bigo siya na makita ito. Dahil sa taglay na kakayahan ni Mang Doming ay tinapos niya ang mga aswang na nanggugulo sa lugar na kanyang binalikan. Laking pasasalamat ng mga tao doon sa biglaang pagdating ni Mang Doming sa kanilang lugar. Kilala pala si Mang Doming. Wika ng mga tao sa kanya, bumalik na daw ulit ang dalubhasa. Naging matagumpay si Mang Doming sa kanyang unang pagbabalik. Tila humusay ng gusto ang kanyang kakayahan sa pagpuksa ng mga kasamaan. Marami rin ang nagpagamot sa kanya. Wika ni Mang Doming sa mga tao, kapag tapos na siya manggamot ay aalis na siya sa lugar ng kanyang tinulungan. Dahil mayroon pang ibang taong nangangailangan sa kanya. Bumalik ulit si Mang Doming sa kanyang pinanggalingan. Tila yata ay unti-unti na niyang natanggap ang nangyari sa mahal niya sa buhay. Kinamot niya na ang mga kababayan niya na may malubhang sakit. Isang araw, mayroon taong nagpunta sa kanya na nangingi ng tulong. Dahil ang kanyang anak na dalaga ay lagi daw balisa at hindi makatulog. Parang mayroong kumukontrol na kakaibang nilalang sa dalaga. Wika naman ni Mang Doming sa mga ito na dalhin daw nila ang dalaga sa kanya upang matignan na din kung ano ba ang tunay na dahilan ng pagkabalisa nito.
Sinunod naman nila ang wika ni Mang Toming. Dinala nila ang dalaga kay Mang Toming upang matignan. Tinignan ni Mang Toming ang mga mata ng dalaga at agad niya itong natukoy kung anong klaseng sakit ang dumapo sa dalaga. Wika pa ni Mang Toming sa dalaga, "Huwag kang mag-alala, iha. Ngayon din mismo ay gagaling ka." Kinulang pala ang dalaga ng isang aswang. Matapos tanggihan ng dalaga ang nais na ibigay sa kanya ng aswang. Pinainom ni Mang Toming ang dalaga ng lana at tinasalan ng latin hanggang naisuka ng dalaga ang mga kakaibang insekto. Pagkatapos na nangyari ay nakatulog na ang dalaga. Wika ni Mang Toming sa mga magulang nito ay pwede na daw silang umuwi. Napahanga ang mga magulang ng dalaga sa kanilang nasaksihan tungkol kay Mang Toming. Pero yung aswang na kumulam sa dalaga ay pinuntahan ni Mang Toming at pinaslang niya ito ng walang pagdadalawang isip. Marami na palang nabiktima ito, kaya walang awa niya itong winakasan ng buhay. Pagsapit ng gabi ay naganda si Mang Toming ng mga halamang gamot upang gamitin niya para sa kanyang panggagamot kinabukasan. Mayroon siyang narinig na kakaibang ingay na palapit ng palapit sa kanyang bahay. Alam niya na nasa malayo pa ito dahil ang ingay ay malakas pa hanggang sa pahina ng pahina ang ingay at dito na naghanda si Mang Toming na siya talaga ang pakay ng mga nilalang na ito. Mga aswang pala at ito rin yung pumaslang sa kanyang mga mahal sa buhay. Gusto rin nilang paslangin si Mang Toming upang tuluyan na ngang matigil ang kanyang mabubuting gawain sa kapwa. Gusto ng mga aswang na pasukin ang bahay ni Mang Toming pero hindi nila magawa dahil maraming pangontra na nilagay si Mang Toming sa kanila. Wika pa ni Mang Toming sa mga aswang, "Ako talaga ang inyong pakay. Pwes, maghintay kayo para makita nyo ang inyong hinahanap." Lumabas si Mang Toming at pagkakita niya sa aswang na pumaslang sa kanyang mahal sa buhay, nagalit siya ng gusto. Sinugod nila agad si Mang Toming pero si Mang Toming ay mabilis na nakailag sa kanilang pag-atake hanggang ang tanging natira na lang ay yung aswang na pumatay sa kanyang mahal sa buhay. Naglaban sila ni Mang Toming. Nasugatan rin ito dahil sa taglay nitong bilis hanggang sa nakakuha ng tiyempo si Mang Toming. Natamaan niya ang aswang sa dibdib gamit ang itak. Nasugatan ng malupa ang aswang at tila hindi na makagalaw dahil sa sugat sa dibdib. Sa pag-akala ni Mang Toming na patay na ang aswang ay iniwan niya ito. Pero buhay pa pala ito. Tumalikod na si Mang Toming. Laking gulat na lang ni Mang Toming na mayroong biglang tumusok na mahabang kuko sa kanyang likuran, direkta sa kanyang puso. Paglingon niya ay yung aswang pala. Buhay pa at nakuha pang sumugod sa huling pagkakataon. Unang nalagutan ng hininga ang aswang na pumaslang sa mahal niya sa buhay. At ang sunod naman ay si Mang Toming. Pero bago siya nalagutan ng hininga ay nakapagsalita pa ito. Wika niya, "Sa wakas, naipagiganti ko na rin ang aking mga mahal sa buhay. Oras na din upang mamahinga ng tuluyan."